tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Kalayaan sa Lumang Pagkatao. Ang tao po ay nilikha ng Diyos para maging malaya. Nilikha tayong malaya at nung nagkasala at naging alipin ng kasalanan, muling pinalaya, kaya ang taong anak ng Diyos dapat malaya. Ang lumang pagkatao po ay isang bilangguan. It's a prison that inhibits, limits all of us. Kaya dapat mayroong kalayaan po tayo mula sa lumang pagkatao. Yan po ang tema ng ating pag-aaral sa sandaling ito, kalayaan sa lumang pagkatao. Salamat po aming Diyos sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po at minamarapat niyo na kami maging malaya mula sa kasalanan. Salamat din po at binibigyan niyo kami ng kapangyarihan upang makapamuhay ng may kalayaan. Pinupuri namin kayo sa inyong gawa sa aming buhay. Salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong malasakit sa amin. Nawa Panginoon sa aming pagdulog sa iyong harapan. Kami po ipakalinisin ninyo. Kung anuman po ang nalalabdi pang mga kasalanan sa aming puso, inilalapit namin, patawarin niyo po kami. Masabi mang lahat ng aming labi o hindi. Hugasan niyo po kami sa aming mga kasamaan, sa aming mga kalikuan, Panginoon. Wash us with the blood of Jesus. Make us worthy to hear your word, not because of who we are, but because of what Christ has done for us. At sa kanyang pangalan, sa kanyang kalinisan, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami po'y lumalapit sa inyong harapan, dumudulog, humihingi ng kaliwanagan. Nawa pagpalain niyo po ang iyong mga anak, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, at itaas niyo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. We commit this time to you, Father. May you be our speaker. Lead us powerfully. May your words become medicine for our sick souls, and may your words become our strength. Infill us, empower us, O Lord. With the name of the Lord Jesus we pray, and we confident that you hear our prayer. Kalayaan sa lumang pagkatao. Ang tao po kasi ay laging merong duality, at ang mahalagang matanto natin at maunawaan ng lubos, ang dalawang pagkatao ng Kristiyano. Na ang Kristiyano po ay merong dalawang pagkatao. Sabi po sa pangalawang Korinto 5-17, 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino mang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya nagkakaroon tayo ng isang bagong pagkatao, isang bagong puso, isang bagong personalidad, at kailangan mawala na yung dati. Subalit, yun ay kuminsan ay nagpipilit pa rin mabuhay, at kung bibigyan natin ng pagkakataon, ay nakakasingit-singit yung dati nating pagkatao, at kuminsan siya pa ang nagwawagi. Ano po ang mga katangian ng bagong pagkatao? Mahalagang maunawaan natin ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao, unang-una po ay bata pa. Kahit matanda na ang ating edad, ay bata pa rin yung bago nating pagkatao. Sabi sa una, dapat ay palakihin ito. Dapat sapagkat bata ay dapat arugain, dapat lumaki, dapat palakihin. Katulad ng mga bata na tao, batang hayop, batang halaman, dapat ay lumalaki. 1 Corinthians 3:1, mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Kaya si Paul gusto niya sanang kausapin ang mga tao sa church ng Corinth bilang mga mature people, but he couldn't. Sabi, kailangan ko pa kayong kausapin na parang mga sanggol sapagkat ganyan ang estado ninyo sa inyong pananampalataya. Di po ba't pagbata ang ating kausap, iba yung level ng ating pakikipag-usap? Sinisimplify mo kung minsan, pinapagaan yung mabigat kasi bata. Kaya pagka medyo matanda na, nagtatampo yung mga kabataan at para doon sila itinatratong bata dahil gusto nila maitrato na mature. But it has to be deserved. It has to be earned. At sabi ni Paul, gustuhin ko man, nakausapin kayo bilang mga mature people. Hindi ko magawa. I talk to you like I would talk to infants. So dapat palakihin yung infant na yun. The infant, the young, new person inside of us. At ano pang dapat natin gawin sa ating bagong pagkatao? Sapagkat ang sino man na tumatanggap kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Dapat palakasin ang ating bagong pagkatao. Parang bata, parang baby, binibigyan mo ng mga vitamins, pinapakain mo ng masasarap, ng mga nutritious food,
ine-exercise, pinapaarawan para lumakas. Sapagkat mahaba ang buhay na darating at maraming kakabakahin. Ephesians 4:14, hindi na tayo matutulad daw sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. So ganun pala ang isang kahulugan ng parang bata. Wala kang paninindigan, kung saan ka ipaling ng hangin, nandun ka, kung saan ka dali, nandun. Sabi, dapat tayong lumampas. Kaya naman, dapat palampasin sa pagiging bata o sa child level stage ang ating bagong personality. Remember this, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. There is a new person, a new personality that must be nourished. 1 Corinthians 13:11. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Once more, ipinapakita po sa atin na mayroong inaasahan at dapat lang na mangyari na paglago. Na kung bata ka pa, okay lang, na para kang isip bata, salitang bata. Pero dapat ay iniiwan na ang pagiging isip bata pag tayo tumatanda na. Hindi po ba isa sa mga nakakalungkot na makikita mo sa isang tao, yung ang tanda-tanda na, tapos ang babaw-babaw pa rin ng pag-iisip, ang kitid-kitid ng isip bata pa rin. Sabi mo, tumanda ka, wala kang pinagkatandaan. And that's pathetic. At kung sa pag-edad po natin, in numbers of our years, ay inaasahan yung pag-mature, lalong-lalo naman sa espiritu. So yung bagong Kristiyano, marami siyang ginagawang parang pambata, isip bata, pero pag tumatagal tayo, we become more mature. Hindi ka na sobrang maramdamin, hindi ka na sobrang mga lagi na lamang na sarili ang iniisip. One of the qualities of infants is that they're very selfish. Pag iiyak sila, kailangan intindihin mo, kailangan asikasuhin, pag nagugutom, pakainin, pag may kailangan, mag-iiyak, inaasikaso, inaaruga, ipinagtatanggol. Pero dumadating ang panahon na nababaligtad na yun, ikaw na nagtatanggol sa dating nag-aalaga sa iyo, ikaw na yung nagbibigay sa dating nagbibigay sa iyo. Ibig sabihin kasi mature na tayo. So spiritually speaking, hindi naman tayo lagi dapat pinapakain na lamang, inaalagaan, ipinagpe-pray, iniisip, ipinagkakamp, nire-retreat, kinakantahan. Darating din yung point na tayo naman ng gumagawa nun sa iba. Hindi lagi ka na lang inaalagaan, lagi ka nagtatampo, pag wala, hinahana, pag ayaw ubatin, pinipilit, hanggang tumanda ka na lamang sa pagiging Kristiyano, ganun pa rin. Dapat lumalampas, nagiging mature. One of the qualities of a mature person is siya self-sustaining, self-supporting, and in fact, support others pa. Hindi na laging ikaw ang pinapansin, laging ikaw aalagaan, laging aaru-arugain, lagi na lamang na hahabul-habulin, susuyu-suyuin. Dapat na mabaligtad na yun. Tayo naman ang nagpupunta sa iba, dinadala natin kay Lord, inaalagaan natin. Hindi na lang lagi ikaw nag-e-expect na pansinin, kundi namamansin ka naman. Hindi lagi ikaw ina-expect mo na patawarin, natututo ka naman magpatawad. Hindi lagi ikaw inaalagaan, natututo ka naman mag-alaga. Hindi receive ng receive. You know, infants just receive and receive and receive. And they're very selfish. And that is expected of Christians to grow, to mature. Ano pa po ang quality ng bagong pagkatao na ibinigay ng Espiritu ng Diyos? Ang bagong pagkatao ay makadiyos. Yun ang kanyang nature. Ezekiel 36, 26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Sa makatuwid, ang bagong pagkatao ay bata pa. Ito ay makadiyos. Kaya napakaraming promises na pwedeng mangyari. Sa Japan, kung minsan at makasagasa ka ng isang bata, katakot-takot ang babayaran mo sa magulang. Kasi kukumputin. Paano kung siya ay matalino pa naman siya, magiging siyang manager, magiging siyang head ng isang kumpanya, ganitong kikitain niya buong buhay. Kung minsan binabayaran ng nakabundol. Kasi yun ay isang promise, isang pangakong hindi na natupad dahil namatay tuloy yung bata. Kaya tayo man, merong promise, merong dapat matupad. Every person in the Lord, bawat ikang born-again Christian, ay merong promise sa kanya. Binigyan siya ng capacity. Dapat mangyari. Huwag sinasayang ang panahon. Humahaba, tumatagal. Dapat after 2 years pala, Bible study leader ka na. 5 years na, ikaw pa rin yung estudyante. Hindi ba boring na yan? Tapos 10 years na, ikaw pa rin. Wala pa rin nangyayari. Kailangan may mangyari. Because there's a promise in every person. Yun ang magandang katangian ng bagong pagkatao. Tingnan po natin ang lumang pagkatao. Yung dating nature, yung bago pa tayo na born again, bago tayo tumanggap kay Kristo, yung dati nating personalidad at persona, Ephesians 2:3, dati,
Tayo'y kabilang sa mga ito. Namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Yun ang lumang pagkatao. Namumuhay, slave by desires, hated by God, objects of God's wrath. So ang luma po nating pagkatao, bago natin tinanggap si Kristo, ay makasalanan. Nakahilig sa kasalanan, makapangyarihan ang lumang pagkataong ito. Lagi na lamang na gustong magwagi at may kakayahan itong magwagi pag pinagbigyan. At ang ating pong lumang pagkatao ay labag sa kabanalan, labag at laban sa ating bagong pagkatao. Sabi ng Romans 7 verse 5, noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga makasalanang pita na napukaw ng kautusan ang nag-udyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na magbubunga ng kamatayan. So yan daw po ang lumang pagkatao. Likas. Sabihin ang likas. Huwag kang magtakat gumagawa ng mali. Likas sa tao ang kasalanan mula nung nagkasala si Adan at si Eva at mula nung tayo man personally ay nagkasala. Yun ang nature. Hindi mo na kailangan piliting mangyari yun. Yun ang natural na mangyayari. Kaya nababaligtad ang lahat ng ito when something unnatural happens, when we become born again. When we accept Jesus as our Savior and Lord, we are given a new heart, a new person para labanan yung dating sarili. Romans 7:18 to 19. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin, sabi ni Paul. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. At sino yung nagsasalita? Si Paul, of all people, na kinikilala nating hero of the faith, very mature, model. Pero siya mismo nagsasabi, yung masamang gusto kong, ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. At yung mabuting gusto kong gawin, yun naman ang hindi ko magawa-gawa. Why? The writer here of Romans is telling us about the human nature. That it's the nature of human beings to do something wrong. Hindi mo na kailangan piliting mangyari yun. Yung paggawa ng mabuti, yun ang pinipilit. Kasi yun ang likas sa ating kalooban, yung gumawa ng masama kung tayo ay nasa ating dating pagkatao. Galatians 5:17, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. So may naglalabanan sa puso ng isang Kristiyano, yung dati niyang pagkatao at yung bago. Kung sino ang kampihan niya, kung sino ang tangkilikin niya, yun ang mananalo. At ano pa po ang masasabi tungkol sa ating lumang pagkatao? Hindi ito makalulugod sa Diyos. Our old nature cannot please God. Romans 8:8. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung nabubuhay tayo na ang sinusunod lang natin yung ating appetites, yung ating mga desires, nabubuhay ka ayon sa gusto ng laman, hindi ka makakalugod sa Diyos. Sapagkat yan ay kalaban kontra sa Espiritu ng Diyos. At ang lumang pagkatao ay nakamamatay. It becomes spiritual death, probably in hell forever, or kung ikaw naman ay Kristiyano na, nakakaroon ka ng mga little deaths every now and then, na parang ang kaluluwa mo nalulungkot, namimighati, nawawalan ka ng kapangyarihan, nawawalan ka ng saya, para kang namamatay, kaya kailangan lagi ng revival. Romans 8:13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Parang siso, pag binuhay mo yung old nature, kailangan nakababa yung new. Pagka naman ibinaba mo yung new, aakyat yung old. Hindi pwedeng sabay sa siso. Pinipili lang kung sino yung nasa baba at kung sino yung nasa taas. Kaya po malinaw sa ating mga Kristiyano, mayroong labanan, may pagtutunggaling nagaganap. Pero tayo, yung atin pong espiritu, ay pwedeng may kampihan. Kakampihan ba natin yung old nature o yung new nature? Hindi ba't kumisa nagdadalawang laod tayo? Gagawin ko ba yung tama o yung mali? Pupunta ba ako sa church o sa iba na lang? Gagawin ko ba yung kasalanan o iiwasan ko? Laging may nagtatalo. Pero sino ang kinakampihan nyo? Tiyak yung kakampihan nyo, yun ang mananalo. Ano po ang mga gawa at bunga ng lumang pagkatao?
Sa Galatians 5:19-21 ay nakalista ang mga gawa ng ating old nature. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalon niya. Magbilang tayo at baka may ginagawa tayo, mga Christian, baka pinaggagawa nyo pa to, hindi na to dapat kasali sa buhay natin, ha? Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalon niya. Karimari-marim na pamumuhay. Kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So napakalinaw po, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Dalawa na naman ang maaaring kahulugan ng kaharian ng Diyos. One, yung salvation, yung heaven, yung paradise. Na kung ginagawa mo ang ganito mga kasalanan, ibig sabihin, hindi ka pa nagpapaligtas kay Kristo, naka-charge pa sa'yo yan, ikaw pa ang sinisingil dahil wala kang Savior, you will never go to heaven, you will never go to the kingdom of God. And another thing, kung ikaw naman ay nasa kingdom of God na, tinaccept mo na si Jesus as Savior and Lord, sinasabi mo, saved ka na. Anong ibig sabihin kung ginagawa pa ang mga ito na hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? Yung ibig sabihin yung what the kingdom of God means. Peace, serenity, prosperity, a quiet life. Hindi darating sa buhay. Kaya kung minsan merong mga Kristiyano na ginagawa ang ganitong mga kasalanan, ang gulo ng buhay. Although heaven-bound, pero parang nakatira sa hell. Magulo, masalimuot, walang kapayapaan, walang katahimikan. Paano namumuhay ayon sa kagustuhan ng laman at hindi ayon sa sinasabi ng Espiritu. Ano ang gawa ng lumang pagkatao? Pinipigil ang paglaki, pinipigil ang paglakas, ang tagumpay, ang pamumunga ng bagong pagkatao. Ibig sabihin, yung old nature natin, nagiging bilangguan natin. Nagiging tanikala, nagiging gapos. Parang paa mo na inilagay mo sa sapatos na bakal. Ayaw lumaki-laki kasi nakakulong. Kailangan makalaya. Kaya habang nandun tayo sa old nature, we become prisoners and we remain prisoners. Paano nyo po malalaman kung kayo prisoner? Gusto nyong may gawing mabuti, di nyo magawa. Meron tayong gustong talikuran na kasalanan, bisyo, bitawan na lifestyle, di mo magawa. Ibig sabihin, di ka malaya. You have no command of yourself. You are not in control. Why? Because the old nature is in control. Wala naman po sigurong tao na completely in control and under the control of the sinful nature. Pero kung minsan, a big part of us. Halimbawa, meron ng part of yourself na isuko mo na sa Panginoon, pero meron pang hindi. E di sa area na yung prisoner ka pa rin. Ang kailangan sa atin, total freedom. And do you think it is not possible? It is possible. With God, nothing is impossible. Siguro impossible to be perfect. But we can get nearer and nearer to perfection. Yun ang mahaganda, nagmamature ka. Hindi dong nasasayang ang araw. Hindi ba't kumisan merong estudyante, first year high school, 3 taon na, first year high school pa rin. Sayang ang panahon, hindi umasenso. Dumaan na yung panahon, yung growth na dapat kasabay ng pagdaan, hindi nangyayari. Ganon din po sa ating spiritual life. Hindi enough na sasabihin nyo, 8 taon na akong born again, 10 taon, pero kita ba sa buhay? Kita ba sa kaluluwa? Kita ba sa lifestyle? Hindi nadadaan sa bilang-bilang lang yan. Tulad na sinasabi, ang church namin, 50 years old, 40 years old. Kita ba yung maturity sa church? O tumanda na lang ng tumanda nang walang pinagkatandaan? The same old story, the same old mistakes. Kailangan po natin ng kalayaan mula sa lumang pagkatao. At nakikita natin na tayo malaya, ano po mga senyales? Tayo ay nakapaglilingkod. Kasi ang katamaran, isa yan na part ng old nature. Yung ayaw mo ng commitment, ayaw mo maglingkod, ayaw mong may responsibility. Gusto mo dumadating ka lang sa church kung ibig mo, umaalis kung ayaw na. It's from prison. One of the signs that you are free is that you serve. Because we were created by God for good works. We were created to serve. God is a servant, and we should follow Him in His footsteps. That's why if you are not serving, you should look at the reason why not. Dahil ba sa aking pagiging makasarili, sa aking katamaran, sa aking pagiging mahiyain, prison pa rin yung pagiging mahiyain. Alam nyo, mahirap maging makadiyos kung kayo mahiyain.
Kasi hindi kayo makatanggi sa mga mali, hindi ka makagawa ng tama, hindi kayo makapag-share, puro hiya. Hindi gawa ng Diyos yan. Ang ibig ko po sabihin ay yung hiya na wala sa lugar. Siyempre, dapat meron tayong hiya. Pero hindi yung gagawa ka na lang mabuti, nahihiya ako. Bigyan mo ng Bible doon, nahihiya ako. Mag-lead ka ng Bible study, nahihiya ako. Hindi na yan gawa ng Diyos. Kumanta ka, nahihiya ako. Puro na lang hiya, wala na maipaglingkod. O kaya tinatamad, o kaya proud, ayaw ma-reject, ayaw mapintasan. It's kind of pride. And still that is a prison. Isa pa pong palatandaan na tayo nga ay malaya, ay meron tayong pagkakaisa. Nakikiisa tayo sa ating mga kapatiran, nakikiisa tayo sa gawain ng mga kapatiran, hindi laging gusto mong bukod, laging gusto mong solo, laging gusto mong angat, because that part is belonging to the old nature, yung selfish. Yung self-seeking all the time. Ano pa po ang ginagawa ng lumang pagkatao? Ito ay humahati sa isip, sa puso, at sa lakas ng Kristiyano. Romans 7:15. Again, Paul speaks here. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkos ang bagay na kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. At kung meron pong nakikinig ngayon na ganito, ang iniisip sa sarili, di kayo nag-iisa. Kasama si Paul. Paul was saying the same thing. Sabi, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. It shows us the dilemma of the old nature. Ano pa po ang ginagawa ng lumang pagkatao natin? Yung hindi sa Diyos, kundi sa sanlibutan, nagpapaatras sa Kristiyano. Imbes umabante ang Kristiyano, paatras ang paatras. 2 Peter 2:22. Kung magkagayon, angkop na angkop sa kanila ang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik na muli sa dating lubluban. So, ano daw? A dog returns to its own vomit. Hindi naman makakalugod isipin, pero alam niyo naman siguro na yung aso, kung minsan isinuka na niya, mamaya babalikan, kakainin na naman. Sabi niya, nakakadiri naman. But that is only just like physical food. Paano yung iniwan nyo na yung kulasisi nyo nung naging kayong spiritual, tapos mamaya binabalik-balikan nyo na naman, yun din yun, nakakadiri. Sinuka na, tinanggi na, inalis na, binabalikan na naman. Tumigil na sa mga bisyo, eto't bumabalik na naman. Tinigilan na ang mga pagchichismis at sobrang mga pagpakatabilan, eto bumabalik na naman, nagbabackslide. Ayan, the dog returns to its own vomit. Ano daw yung mga baboy? Hilahin mo man mula sa lubluban, paliguan, at ang linis-linis, lagyan mo ng ribbon at pabango. So oras na makawala, balik na naman sa putik. Yun daw ang nature ng dating pagkatao na dapat maalis na sa atin. Hindi yung pagka hindi na nabantayan, gumagawa na ng mali. Hindi yung pagka hindi na nakikita ng pastor o ng mga kapatiran ni kung ano-ano nung himala ang pinagagagawa sa dilim. Yung iba nga masyadong malakas ang loob, sa liwanag pa naghihimala. At kakanta pa ng bakit ako mahihiya. Talagang sobrang na-twist na ang kahulugan. Umaatras imbes umasenso. You know, in Christian life, nobody is standing still. Sabi nga ng isang matalinong observant, Christian life is like riding a bicycle. The moment you stop moving forward, you fall. Dapat forward ka ng forward. It is your momentum that keeps you up. Pero oras na tumigil ka, you begin to fall. Ano pa po ang gawa ng lumang pagkatao? Humahad lang sa pagpapala. Hindi tuloy makarating-rating sa atin ang pagpapala. May mga abala. Nagdudulot ng personal at pagmanlang lungkot, gulo, at kabagabagan sa buhay. Maraming reserbang pagpapala ang Diyos sa atin, pero may nakabara hindi makarating. At ano yon? Ang ating lumang pagkatao. Ang ating mga pinaggagawa na boring na, paikot-ikot na lang ng yun. Hindi na naiba. Ano pa po ang gawa ng at bunga ng lumang pagkatao? Ito yung nagbibigay sa diablo ng hawakan para kontrolin ang tao. Tingnan nyo po yung kaldero, may kaprasong tengang hawakan, nabubuhat nyo, napapaikot nyo, ganoon din yung kawali. Subukan nyo ang kawaling walang tenga. Subukan nyo ang mga kalderong walang tenga, di hindi nyo nahawakan, hindi nyo nabuhat, hindi nyo napaikot. Pero yun daw ang ating kasalanan, yung gawa ng lumang nature, parang tenga ng kawaling nahahawakan ng diablo, napapaikot tayo, nabubuhat, naihahampas-hampas, kasi may hawakan. The moment that you live in sin, the moment that you allow Satan to control you, then that's the end of your spiritual growth.
Napapaikot ka, palulungkutin ka, gagalitin ka, paseselosin. Ang dali-daling nagagawa ni Satan kasi may hawakan. At ang hawakan na yon, kasalanan. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:27, huwag daw magbibigay sa dyablo ng anuman, ni bigyan daan ang dyablo. Huwag daw bibigyan. Do not give the devil a foothold. Oras na nakapasok ang kanyang sarili, kaprasong paa, papasok na yung buong katawan. Oras na nahawakan kayo sa konti, lalaki ng lalaki yung hinahawakan niya sa ating buhay. Maaaring yan ay emosyon, maaaring materialism, maaaring fear, maaaring lust, whatever. But through that, Satan can control people. Kailangan po magkaroon ng kalayaan mula sa lumang pagkatao. Yan ang ating goal. Nagse-celebrate pa naman ang bayan ng kalayaan ng ating republika. Mahalaga po ang kalayaan sa lumang pagkatao. Unang-una, paano nangyayari yan? Pamumuhay ayon sa Espiritu. Hindi ayon sa laman. Yung ang sinusunod natin, yung Espiritu. Paano tayo magiging malaya? Sinusunod ang Espiritu. Sabi ng Espiritu, right turn, di right turn kahit gusto nating left turn. Sabi ng Espiritu, forward, di forward kahit gusto nating backward o stop. Sabi ng Espiritu, up, di up kahit ang gusto natin down. Yan lang naman po ang simpleng-simpleng kahulugan ng mamuhay ayon sa Espiritu. Sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung sarili. At huwag nang magdalawang loob, huwag nang magdalawang isip pa, huwag nang magpalito-lito pa, yung gawin na yung tama. Whatever the price. May price din naman yung gumawa ng mali eh. Sasabihin ng iba, ang hirap naman magpakabanal. I agree. Pero mahirap din naman magpakasama. Pareho lang mahirap yan. Doon ka na lang sa panig ng Diyos. Magpakabanal ka na. Pareho lang mahirap gawin. Romans 8:4. Ginagawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Remember, ang kalaban po natin yung ating flesh, yung ating desires, yung selfishness. Sabi, huwag mong pakinggan yan. Ipapahamakan yan. Galatians 5:16, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Kumisa napakadaling sabihin, pero parang mahirap gawin. Alam niyo po kung bakit humihirap gawin to? Kasi binibigyan pa natin yung sarili natin ng choice, ng option. Wala na lang. Yung mabuti na lang ang gawin, huwag nang isama sa pinagpipilian yung mali. Kasi oras at isinama ninyo yan sa pinagpipilian, napakalaki ng pagkakataong yun ang pipiliin. Huwag na lang. Wala na lang choice. Pasimplihin ang buhay. At dito naman mag-ooperate yung ating faith. Na sumusunod ka. Ano naman ibig sabihin ng faith? We walk by faith, not by sight. Sometimes not by reason, not definitely by emotion, but by faith. Ito ang gusto ng Diyos, whether I agree with it or not, whether I believe in it or not, whether I understand it or not, I will obey it. Because this is what God wants. Yun ang living by faith, living in the Spirit. Kaya ang sinasabi, mamuhay ayon sa Espiritu. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu. Sapagkat yung Espiritu po na nasa ating puso, yung gagawa tayo ng mali na labag sa kanyang kalooban, parang tinatalian mo ng isang tali. Mamaya, may gagawin na naman tayong mali, tatalian mo siya. Hanggang mamaya, nakagapos ng mabuti yung Espiritu, hindi na makakilos, hindi na tayo maturuan, hindi na tayo masabihan, pati konsyensya natin, nagmumukhang tama na yung mali, naiiba ng ating pananaw. Kasi itinali mo ng itinali yung Espiritu, nawala ng boses. Dapat pinapakinggan. Paano pa po lumalaya ang tao mula sa lumang pagkatao? Kailangan ng disiplina. Kailangan yung tinatawag na kapahamakan ng katawan. Ano po ba yung kapahamakan ng katawan? 1 Corinthians 5:5, one of the most intriguing verses in the New Testament. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan, sabi ni Paul, upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Ano po ito? Merong taong pagkatigas-tigas ng kokote. Ayaw makinig, lumalaban sa katuroan ng church, ang tigas ng ulo. Anong sabi ni Satan? Ibigay nyo kay Satanas. Hindi naman sinabi kung paano ibinibigay. Pwede kayang lagyan mo to ng selyong pagkalaki-laki, address mo to hell, tapos ilagay mo siya sa sobre, ihulog mo sa koreo, ibigay kay Satanas. Paano kaya ginagawang ibigay kay Satanas ang isang tao? I can only imagine, probably by stopping praying for the person.
Alam niyo po yung tao umuulan, nakasukob sa inyo sa payong, tanggalan niyo ng payong, mababasa. So itigil mo nang siguro, hindi ko naman sinasabing ito nga ang ibig sabihin dahil hindi naman pinaliwanag eh. Yun lang itigil niyo ang pananalangin para sa isang tao, parang sinabi ng bahala ka na, o Satan, ayan na yan, tinatanggal lang ko na ng protection ng prayer. Kasi ang prayer po natin, protection eh. Binabakuran mo yung tao, binububungan mo ng prayer. Kung inalis mo yun, naka-expose siya sa elements. O maaaring ang ibig sabihin ng ibigay kay Satanas, anong dapat? Pupunta ka nga kay Satanas. No. Disiplinahin ang sarili. Yan ang importante. May mga bata, pagka hindi nidisiplina ng magulang, hindi na dinidisiplina ang sarili. Iha, bakit alas 2 na ng umaga di ka pa umuwi? Hindi naman ako papagalitan ng mami ko. Kung alas 5, hindi rin ho. Bakit? Wala ho siya sa bahay. Wala na pala sa bahay ang mami mo, ayaw mo pang umuwi mag-isa? Wala na palang nagagalit sa'yo, hindi mo pa pagalitan ng sarili mo? Wala na palang nagbabantay sa'yo, hindi mo pa bantayan ng sarili mo? Kawawa ka naman. Yung iba akala nila kawawa sila dahil may naghihigpit. Pasalamat kayo kung may naghihigpit sa inyo dahil may nagbabantay. Nakakapagod yata magbantay. Mas madaling maging maluwag. Pero yung magbantay ka, mahirap. Kaya kung may nagbabantay sa inyo, salamat. Dahil oras na walang nagbabantay sa inyo, alam nyo bang kailangan yung bantayan ng sarili nyo? Kasi pag sinunod nyo ang sinunod ang gusto nyo, papunta ka kay Satanas. Yun ang direksyon ng makasariling mga layunin. Kaya mahalaga may pumipigil, mayroong mga nagbabawal, mga babantay-bantay. Pero ang pinakamahalaga, disiplinahin ang sarili. Ano po ang kalayaan mula sa lumang pagkatao? Paggamit ng kalayaan tungo sa mabuti. Binigyan tayo ng kalayaan. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Saan nyo gagamitin yon? Sa paggawa ng mali o sa paggawa ng tama? People will say, I'm free. Yes, you are free. But why don't you use your freedom to do good? Why use your freedom to destroy yourself? Galatians 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Yes, you were given free will, but use it to love, use it to serve. Because you can always choose to love and you can always choose to serve. Ano pa po ang ibig sabihin ng kalayaan mula sa dating pagkatao? Pagpatay sa likas na pagkatao. Galatians 5:24. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Of course, pita means desires, mga kagustuhan. Pinatay na daw ng mga nakipag-isa kay Kristo yung dati. Hindi na laging binubuhay-buhay. Kayo ba naman meron ng patay, huhukay-hukayin nyo pa? Hindi na, patay na, inilibing na. Tama na. Hindi pa balik-balik. Kailangan patayin yung mga dating pita ng laman. Kung nabubuhay sa kasalanan, sa immorality, ngayon nasa Panginoon, tama na. Mabutit hindi natin nakamatayan nung araw, yung nabubuhay tayo sa kasalanan, kasi wala pa tayong Savior noon, wala pa tayo kay Kristo, di punta tayo sa hell. Mabuti na lang at humaba-haba ang ating buhay, tayo'y kinasihan ng Diyos at tayo'y binigyan ng grasya, at nakakilala tayo sa Kanya, at nakarating tayo sa point na magkakaroon tayo ng grasya, tatanggap ng kaligtasan, mapapatawad. Di tama na, wag nang balikan yung dati. Hindi ko malaman kung anong pag-umpog sa sarili, pagkalog sa utak ang kailangan para maintindihan ng mga tao yung ibig sabihin, tama na yung dati. Kung sakasakaling na-enjoy mo na rin yung kasalanan, tama na. Huwag nang hanapin pa uli. Kung sakasakaling nahirapan na tayo sa kasalanan na yon, tama na. Bakit hindi matuto? Pabalik-balik. Ilang mga husband na ang 3 beses nang pinatawad dahil 3 beses nang nagtaksil, eto na naman, gumagawa ng ika-4. Parang anay na tahimik na gumagawa, hindi mo alam, meron na palang naibahay na pinapaaralan ng kolehiyo yung anak kong kani-kanino. Tama na yung ganyang mga bagay. Salamat na lamang at tayo nakarating sa punto na nakilala natin ang Diyos, napatawad tayo, binigyan tayo ng bagong buhay, huwag nang balikan pa yung pusali na pinaghanguan sa atin. Kung tayo nagkaroon na ng mga bisyo, tumigil na kayo sa bisyong yon, huwag nang balikan pa. Marami nga nag-drugs na, nirehabilitate na, ginastahan ng kutakot-takot, ipinanalangit. Eto na naman, bumupuslit, gumagawa na naman. Hindi nyo ba naiintindihan na napakahirap pa ulit-ulitin ng mga pagkakamaling ito? Na maging sa Bible sinasabing, sige hindi ka papigil, sige, ibibigay kita kay Satanas. Dapat tama na.
Yung sobrang maramdamin, yung galit, yung pride. Tama na yan. Boring na eh. Sa mga churches, wala na lang katapos ang mga division. Paghahati-hati, pagpapagalingan ng mga leader, agaw-agawan ng mga tagasunod. Mamaya, nagdedemandahan, agaw-agawan ng mga property. Nakakahiya sa sanglibutan ang ginagawa ng mga Kristiyano. Hindi pa ba tama na yun? Hindi pa ba tayo sapat nang nadadala na nakikita natin ang daming kongregasyon na hati ng hati, split ng split? Tapos yung mga ibang congregation naman, lumalaki lang ng konti, mag-i-split na naman. Hindi pa ba sapat ang nakikita natin pighati, pait, na nararanasan ng mga kapatiran para paulit-ulitin ang mga kamalian na ito? Ano pa po ang ibig sabihin ng kalayaan mula sa lumang pagkatao? Paggawa ng mabuti. Siyempre, merong law of impenetrability which says only one thing can occupy one place at one time. Kung ayaw ninyong gumawa ng mali, punuin ninyo ang inyong kalendar ng paggawa ng mabuti. Because an idle mind is the devil's workshop. Si Satan ay workaholic. Pag may nakita siyang taong walang ginagawa, bibigyan niya ng magagawa. At siguradong yung gagawin na yon mali. Kaya kung ayaw niyong maalok, mabigyan ng magagawang mali, punuin niyo ang inyong buhay ng paggawa ng kabutihan. At kung tayo pagod na pagdating ng gabi sa paggawa ng mabuti, siyempre ang kasunod ng pagod ay antok, magpapahinga ka, ang taong tulog di nagkakasala. Pero yung taong walang ginagawa, maghapong nakatunganga, sa gabi di makatulog. At yung taong di makatulog ay umiimbento ng kasalanan. Lalabas, maglilibang, hahanap ng kahit konting pagtingin. At kung saan-saan mapupunta yung mga paghahanap na yan, yung konting pagtingin, dumami na, naging titig. Kaya mahalaga po pagod. Alam nyo ba, napakalaking blessing mapagod? Yung napapagod ka sa mabuti, sa tama. Kasi nakakapagpahinga ka. Pag natulog ka, hindi ka na makakaisip at makakaimbento pa ng mga kasalanan. So, kailangan ang paggawa ng mabuti. Good works. Service to the Lord. Service to people. Service to the church. Hindi naman kailangan laging sa church yung ginagawa nyo. May ginagawa kayong mga kawang gawa, pagtulong sa mga kawawa, mga kapuspalad. Sa inyo, bakit kawawa rin ako? Pero may mas kawawa pa sa inyo. Hindi na uubos yung mas kawawa, yung mas mapalad at mas kawawa kaysa sa atin. Kaya ang pagtulong, hindi lang kung tayo walang ginagawa, kundi iniaagaw natin yan ng oras. Galatians 6:9. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag yung pagsasawaan ng paggawa ng mabuti. Kung minsan meron pang magsasabi, nagawan ko pa yan ng mabuti, dapat pala hindi, kanya lang pala yan. Pero nagsisipa sa paggawa ng mabuti. Ang sabi sa Bible, lahat ng gawang mabuti may ani. Maaring hindi nyo agad-agad nakikita, pero darating. O maaaring dumadating na hindi nyo lang napapansin, pero hindi magsisinungaling ang salita ng Diyos, ang lahat ng gawang mabuti may gantimpala. Ang kalayaan ay ipinaglalaban. Ang kalayaan ay tinutubos ng dugo, ng kamatayan at ng pagpapakasakit. Maging sa mga political arena, ang kalayaan ng isang bayan, binabayaran ng dugo ng bayan, ng mga anak ng bayan. Hindi yan nakukuha ng libre. Yan ay binabantayan at ipinaglalaban, ipinamumuhay. Dapat, kung interesado tayo sa political na kalayaan, mas interesado tayo sa ating espiritual at personal na kalayaan. Sabi sa James 4:7, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi sinabing fight the devil, hindi sinabing wrestle with the devil, sabi resist, tanggihan nyo lang. Pag tinanggihan nyo ang dyablo, siya'y aalis, sapagkat yan ay hindi niya sakop yung ating kalooban. Kaya hindi umaalis, kasi hindi tinatanggihan. Kasi ine-entertain. Kasi hospitable tayo kumisan, kaya ayaw umalis. Pero sabi, resist the devil, and he will flee from you. Let's bow before the Lord. Let's worship the Lord in His holiness. Are we free? Meron ba na magsasabing, parang hindi yata ako malaya? Paulit-ulit na lang ang mga mali ko. Paulit-ulit na lang, boring na. Kakasira na sa akin, nakakasira na sa mga mahal ko sa buhay, nakakasira na sa maraming tao. But I need the power of the Lord to be free. Actually, the Lord gives that power. We just have to decide to be free.
While heads are bowed and the Spirit speaks to everyone, I like to pray for people. Ang presensya ng Diyos ay narito sa ating piling, handang magtatawad, handang magpalakas. Kung meron tayong mga kasama ngayon na nagsasabing, na-analyze ko ang aking sarili and I want to make a decision to be free and I want to be prayed for. Sino man siya nagsasabing, gusto ko na maging makalaya doon sa paulit-ulit, ano man yun, na bahagi ng luma akong pagkatao, subalit gusto ko ng talikuran yan at nais kong ipanalangin ako. Sino man na magsasabi niyan, tumayo kayo at ipapanalangin ko kayo. Praise God. Who else? You want to be free. The people of the Lord must be free. We were not made by God to become slaves. We were made to be free. And freedom is in obedience to the Lord. Huwag na kayong hihingi ng kapangyarihan. Matagal nang binigay. Kailangan na lang magdesisyon tayong gamitin yung kapangyarihan na yon. Magdesisyon at tanggihan ang ating sarili at sundin ang kalooban ng Diyos. Kung may nais pang tumindig, isang mabuting bagay na gawin, magsasabing, Lord, sa pagtindig ko, kinikilala ko pong aking kakulangan noon, subalit ngayon humihingi ako ng kapupunan para makapamuhay akong malaya mula sa mga umaaliping kasalanan at mga maling habit sa aking buhay. Masdan niyo po, Panginoon, ang mga anak niyo na tumitindig sa inyong harapan, nagpapakumbaba, kinikilala, inihahayag sa inyo ang kakulangan. Kayong nakaalam ng lahat, kayong nakababatin maging mga lihim naming iniisip. Kayong nakaalam maging ng mga hindi namin alam tungkol sa aming sarili. Panginoon, kayo pong makapangyarihan. Lukuban niyo po ng kapangyarihan ng mga taong itong tumitindig sa inyong harapan. Pagpalain niyo, dampian niyo na inyong makapangyarihang kamay ang aming mga ulo, Panginoon. Lukuban niyo kami ng inyong espiritu. Gumawa, Panginoon, kayo na isang himala sa aming buhay. At kami naman, on our part, binubuksan ang aming puso sa inyong kapangyarihan, tinatanggap ito, at sa aming kaisipan, nagpapasya na susunod kami sa inyo, Panginoon. Susundin ang inyong nais sa aming buhay. Mabubuhay kaming may kalayaan, and we declare freedom from sin, freedom from the power of Satan, freedom from sinful lifestyle and behavior, freedom from all vices, freedom from all the things that make us slaves of the devil. Father, as these people stand up before you, move among us powerfully and let freedom belong to your people. Children of God, receive the power, receive the blessing that you're asking for. In the name of Jesus, receive it. The Holy Spirit, receive the power of the Spirit. At nawa sa inyong pamumuhay, magkaroon ng lagi ng kaluwalhatian ng Diyos. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa. Mulit-muli, ipaalala niyo sa amin ang aming kalayaan na nagmula sa Panginoong Hesus. Huwag naming sayangin ito, maipamuhay at maging totoo sa bawat aspeto ng aming buhay. Father, we praise you, we thank you, we love you, Father, and may your power be the power of your people. In Jesus' mighty name we pray. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Kalayaan sa Lumang Pagkatao. Pagsamba ng
Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanodul lalame susundan tatong si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi, sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kano dito nga lipos kulit tong at ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin, lahat ng kabigatan
ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso naghahanap ng ligaya, napatan ng nas, bigyan ng pag-asa. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Narito ako ngayon, ituloy mo sa bisig ng iyong pagmamahal. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglinga. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama
sumutsot ang Pilipino, hindi ba ito'y kabastusan? Nagiging bastos lang siguro yan pag tinignan mo from a Western ethical standard. Kasi ang problema sa mga Pilipino, pati yung ating concept ng right and wrong, bastos at hindi bastos, hinihiram natin sa foreigner. Halimbawa, sa Chinese, di ba, pag kumakain ka, kailangan may tunog pa. Ganyan. Dahil ibig sabihin yan, it's a compliment to the cook and to the host. Nasasarapan ka. Pero bad manners yun sa Western table. Pag sinabi natin bad manners, good manners, tatanungin mo, sino may sabi? Kanino galing yung standard? I think ang talaga lang bad manners, yung pagka nakakasakit ka ng kapwa. No? You're causing inconvenience, o kaya pain, o kaya loss to another person. If not, it should not be labeled as wrong or as bad because every culture has its own standard. Ngayong kontradisyon natin sumusuwit at sa ating local na pananaw, ang mga lolo, lola natin hindi siguro nababastusan kung may sumusuwit, it should not be counted as bastos. However, because it is undeniable and inescapable that we are also now governed by Western ethical standards, mas mabuti sigurong huwag ka na lang nagsusuwit lagi, lalo kung may ma-offend na iba na pala yung pananaw niya. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!